Yan, isang pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Blessed Sunday po sa lahat ng narito at sa lahat ng nakakarinig kong piling kong ito na magpalang ninyo po sa buhay po ng bawat isa. Sige po, tayo po ay tumayo sa presensya po ng Diyos. Pasimulan po natin ito sa pananalangin. Sige po, ibigit po natin ang ating. Taas po natin ang ating mga. Kung makapangyarihan. Sabik na sabik po kami na maranasan ka sa mga gabi. Wala po kaming ibang ibig at nais kundi ang kapayapaan, ang kapahingahan sa presensya. Kaya sa umaga pong ito, narito po kami sa bahay, sa iyong templo, para ikaw ay awit, parangalan at samba. Marami pong salamat sa libu-libong sumasamba sa iyo sa mga oras na ito. Isa kami sa nakapukaw ng atensyon. Salamat sa presensya. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa katapatan. Kaya kami narito. Kaya Ama, salamat na ang iglesyang ito patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Mula sa Victorious Miracle Jesus Ministry, tanggapin mo ang mataas na papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Pinagpalang umaga sa inyo lahat, higit sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa awit 9 verse 1, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahang ginawa mo, Yahweh, aking isasalaysay. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Ito pa palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Yes, so God. Napakabuti mo, Ama, sa aming buhay. At binigyan mo kami ng oras na ikay purihin. Sambahin ka. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, yes. O Diyos, ikaw ang tunay na dahilan sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig ay tapat at wag isang pag-ibig.
Lord. Father, Lord Jesus. Napakapagpipigil sa mga isa. Ikaw ang aming kapahinga. Ikaw ang aming tagapagligtas. Dakilang kapahinga. Dakilang pagdangkot kapahinga. Na aming ulatan. Sambahin, pasalamatan, dahil ang lahat nito ay para sa iyo. Para sa iyo, Panginoon natin. Salamat po, Panginoon. Ibabalik ang pinakamataas na patuloy pasasalamat pagdating sa matamis at makapangganong pangalan ang mahal na Panginoon at lahat ay magsabi ng Amen! Praise God, muli po isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Sige po, palakpakan muli po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Sa lahat po na nanonood ng live video pong ito, sa lahat sa pastor at mga narito po ay mapagpalang umaga po maging sa ating nanay sa pananampalataya, Pastora Richie Dradan. Kaya salamat po sa Diyos dahil muli na naman po tayong nalagdagan sa buhay po ni Tatay Alejandro. Na ano nga po natin kahapon na shiran po. Kaya sige po, palakpakan po ulit natin ang ating mga Panginoon. Nawala po yung mga bata, di na nga po namin sinabay kasi maingay. Kahapon na po namin tinuruan. Kaya sa mga oras pong ito, darako naman po tayo sa pangalawang gawain po ng Diyos na tayo po ay magbibigay sa Kanya. Napagamat napakarami na po nating napakinggan patungkol sa pagbibigay, ay makakapakinig pa rin po tayo ng maiksi po na patungkol po sa pagbibigay. Sabi po sa aklat ng Awit, chapter 24, verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Ulitin ko po, sabi po sa aklat ng Awit, 24, verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Ibig sabihin po mga minamahal kong kapatid, na bagamat tayo po yung nagtatrabaho, tayo yung kumikita ng pera, ay gusto pa rin pong ipaunawa po ng Diyos sa atin na yung lahat ng ginawa po ng Diyos ay sa Kanya po. Kaya niya po tayo tinuturuan pong magbigay o pinapaalalahanan pong magkaloob. Kasi bakit po? Gusto po ng Diyos na yung pag-ibig po natin ay hindi maituon sa salaping kinikita po natin. Gusto po ng Diyos na unawaan po natin na mas higit daw po natin siyang mahalin. Kasi bakit po? Yung lahat ng bagay daw po dito sa mundong ito, yung may-ari po daw po ang Diyos o si Yahweh. Kaya, bagamat tayo naghihirap sa pamamagitan ng pagtatrabaho, gusto po ng Diyos na sino po ba yung pipiliin po natin? Maglalaan pa po ba tayo ng oras para sa Kanya? O magiging sakim po tayo sa Kanya? Kasi bakit po? Ang dyablo po ay maaari din po magpala po sa ating mga buhay. Naalala niyo po nung nagpasting po si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights. Sa Mateo chapter 4 verse 11 po, tinukso po siya ng dyablo. Sabi ng dyablo, nung umakyat po sila, sinabi niya na, ibibigay ko ang lahat. Magpatira pa lamang si Jesus Christ.
Pero ano sinabi po ng Diyos? Walang dapat ibang sambahin kundi ang Panginoon lamang. Kaya ibig sabihin po, yung mga kayamanan na nagpapalayo sa Panginoong Hesukristo, yun po yung pagpapala po ng dyablo. Gusto ng dyablo patayin yung relasyon natin sa Kanya. Gusto ng dyablo na kumita ka lang ng kumita ng pera. Na gusto niya ihiwalay yung buhay po natin sa Kanya. Mawalan tayo ng oras sa Kanya. Yung dyablo yung sambahin po natin sa pamamagitan ng mga salapi. Pero yung blessing na nagmumula po sa Diyos, hindi ka po mahihirapan. Kasi bakit po? Di mo mamamalayan sa trabaho mo, inaangat ka na lang ng inaangat. Kasi bakit po? Favor na po yun ng Diyos sa atin. Kasi binibigyan mo ng oras ang Diyos. Sa bawat oras na ibinibigay mo sa ating mahal na Panginoon, pinebless po tayo ng Diyos. Hindi lamang po sa mga pera na kinikita po natin. Kasi bakit po? Iniingatan po tayo ng Diyos. Kahit gaano po tayo karunong, kahit gaano po tayo katalino, kapag binawian tayo ng Diyos ng buhay ka, hindi mo magagamit yung karunungan mo. Hindi mo magagamit yung katalinuhan mo. Hindi mo magagamit yung lakas mo kung di ka bibigyan ng Diyos ng lakas. Kasi bakit po yung lahat daw po na narito ay galing po sa Panginoon. Ibig sabihin, karapat dapat unahin ng ating mahal na Panginoon. Karapat dapat paglingkuran ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng aspeto ng paglilingkod sa Kanya. Kasi bakit po? Gusto ng Diyos paulit-ulit ipaunawa po sa atin na yung lahat ng bagay sa mundong ito po ay sa Kanya. Kaya gusto po ng Diyos na higit po natin mahalin ng Diyos kaysa sa lahat ng ating natatanggap. Kasi bagamat tayo po ay naglilingkod po sa Lord, gusto po ng Lord na laging nakatuon po yung isipan po natin sa Kanya. Nagtatrabaho tayo, iniisip pa rin po natin ang Diyos. Kasi sa oras na hiniwalay natin ang Diyos sa ating mga isipan, hindi natin makakamtan yung tunay na successful. Kasi bakit po? Maraming mayayaman, bilyonaryo, pero walang kapayapaan. May mga anxiety. Minsan po kung sino pa yung mayayaman din po sa utang. Di ba po? Ulitin ko po, kung sino pa yung mayayaman, sila din po yung mayayaman sa utang. Na minsan, sa sobrang yaman na nila, makukulong pa sila. Kasi bakit? Ang dahil sa kanilang panlalamang, pagnanakaw sa kapwa. Pero tayo po, hindi man tayo masyadong kayamanan sa financial, pero mayaman po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit po? Ang tunay na kayamanan sa mundong ito, una, yung kalagtasan na natanggap mo. Pangalawa, yung wala po tayong sakit karamdaman. Kasi aaningin mo yung milyong pera kung ikaw naman ay nakaratay na. Di mo na yan may enjoy. Pero tayo malakas pa. Kaya sige po, magbigay po tayo sa ating mahal na Panginoon ng may buong kagalakan. Yung ating mapagpalang kami. Kung mga pangyari ang tulad sa awitin pong ito, ito'y ibabalik mo na salamat po Panginoon dahil ito'y ibinalik mo na nga sa iyong mga i-bless mo po yung mga tao na narito Panginoon nagkaloob sa gawain. At maging hindi yung nagbigay, i-bless mo po sila para makapagbigay din po sila sa gawain mo. Salamat po Panginoon. Magamit ito sa kaligtasan ng iyong mga anak Panginoon. Sa mga minamahal mo pang wala pa sa loob ng bahay pa ng bahay mo. Marami pong salamat. Sa iyohan mo po ang pananalangin po ito, God ang Holy Spirit. Tanggapin mo ang mataas na papuri, pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, palapakan po ulit na ating mga. At muli po, inaanyayahan ko po ang buhay ng bawat isa na tayo po ay tumayo muli sa presensya po ng Panginoon. Para salubungin po natin ang salita ng Diyos sa pagpakita ng kanyang lingkod. Sige po, itaas po natin ang ating kamay. Amain, handa mo po ang aming mga puso't isip.
Buksan mo po ito ng malawak, Panginoon. Upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Wala po kaming ibang ibig at nais kundi maunawaan ito. Malakaran ito iba sa pamuhay po ito. Kaya marami pong salamat kada Holy Spirit. Dahil ngayon pa lamang ay binuksan mo na ng malawak ang aming mga puso't isip. Yung bawat mensahe, bawat letra at kapahayagan, Panginoon, itatalim mo sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Salamat po dahil magsasalita ka sa aming kalagitnaan. Kaya inayayakan ko po ang lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastor Ricky Alcoro. Sige po, isang pa tayo po yung mga pag-alam ko ng pagsak. Bago pa tayo dumakasan ang ating balang sa church. Taas po natin ang ating dalawang kamay, tayo pong lahat ay magkaisa po sa isang diwa ng pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Sa Diyos sa
ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, mabuti ka. Oh, hallelujah. Puri ka. Oh, hallelujah. Oh, O Yesu, Lord, ang buhay nilalaan po namin sa iyong harapan. Ang aming pong pagsamba, ang aming pong pagpapahayag kung gaano ka po kaputi. Narito po kami na Panginoon sa araw po na ito. Itinakda mo sa aming mga buhay na ikaw ay sambahin. Ikaw ay Amen. Yes, paglingkuran Lord. sa araw po na ito sa aming pong buhay habang kami po pinagkakaluban mo ng lakas at hininga, O God. Iyaan mo po ng lahat ng bahagi ng aming buhay, magamit po para sa iyong karangalan ng tuloy-tuloy. Walang palit amang Diyos. Oh yes, so Lord God, kung paano ka nagbigay ng buhay, narito po kami, O God. Binibigay po namin ang buhay sa iyo, Diyos, bilang kaluguran sa iyong puso, Diyos. Amen. Yes, Oh Lord. yes, Lord. Kaya minsan pa, alam mo pang kalagayan po ng buhay ng bawat isa. At sa amin pong kalagitnaan, patuloy ka magpakahayag ng iyong banal na salita. Kapangyarihan, kaluwalhatian ng iyong kalooban. Hallelujah, Lord. Oh yes, oh Lord Jesus. Kaya dapat lamang po na ibalik si lahat ng karangalan, lahat nga po ng papuri, ng paparangan sa mga pangyarihan at sa mong pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say Amen. Lord, to God, sige kumarin po mo po. Sa pong pinagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa, palapan po alam sa buhay. Glory to God. Sa atin pong sa linggo po ng Diyos, sa lingkod po ng Diyos. Praise God. Sa lingkod po ng Diyos, Pastor Richie Dradan, bilang Spiritual Director po sa ministeryong ito, Victorious Melodies Ministry. Sa kanya po mga katuwang at kabalikat na walang iba kundi si Pastor Enrique at Wilma Bernaldez, sabay po ni Pastor Ros Gayanes, sa lahat po ng Gatherstand Church, sa inyo po mga kamanggagawa po ng Diyos sa lugar po na ito. At sa inyo pong live viewers ay minsan pa bumabati po kami ng isang mapagpala at matagumpay pong linggo. Amen. At narito po ako bilang isang kasangkapan po ng Lord sa pagpapahayag ng salita niya. At kagalakan ko pong makarating po dito. Kung di po ako nagkakamali, pang-4 na beses ko na po ito. Amen. At kagalakan ko pong lagi pong makita po ang mga taga ang chapter. Palakpakan pa din ang Diyos sa buhay. At glory to God. Yamang tayo po ibigyan ng pribilehyo ng Lord na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano po yung trabaho po ng Banal na Espiritu ng Panginoon? Kung titingnan po natin sa tatlong kapahayagan ng Diyos, na sabi nga po siya po ay ating Diyos Ama, siya po ay naging Diyos Anak bilang si Jesucristo, at nung makita po siya sa kanan po ng trono ng Diyos, siya po ay naging Banal na Espiritu na kung saan kung titingnan po natin, meron po silang kanya-kanya pong gampanin. Amen. At sa oras po na ito, bagamat hindi pa ako yung Espiritu ng Diyos, o hindi pa ako yung Banal na Espiritu ng Diyos, alam niyo po ba ang trabaho po ng Espiritu po ng Diyos ay magpaalala. Ano po yung mga bagay po na ipinapaalala po ng Diyos? Walang iba kundi yung salita niya po mismong itinuturo niya po sa ating po mga buhay. Amen? At ayan niyo pong gamitin lamang po akong kasangkapan ng Diyos o ng Banal na Espiritu ng Diyos para paalalahanan po tayo sa kanya po mga salita. Amen? Ano po ba yung dapat po nating alalahanin po sa buhay po na ito bilang isa pong mananampalataya o sa simple pong katotohanan bilang isang taong nabuhay dito sa mundong ito. Amen? At kung titignan po natin, iba-iba po yung edad po ng tao sa lugar po na ito. Siyempre, meron pong pinaka-youngest, walang iba kundi si Sak. Amen? Saan po si Sak? Si Ibon. Ayan. Ilang taon ka na, Ibon? Ilang taon na po siya? 5 years old. Si Sak po ay 6 years old? Ahit lang po ng months. Okay. Glory to God. At
Lord to God, iba-iba po yung edad po natin po dito, pero lahat po tayo binigyan po ng Diyos ng buhay. At siguro po marami na po tayong aral, turo, na napakinggan patungkol sa buhay. Or kung paano po dinidefine ng mga mangangaral ang kahulugan po ng buhay. Actually, kahit hindi po mangangaral lang ang salita ng Diyos, yung mga wala pong, sabihin na natin, wala pong understanding sa salita ng Diyos o sa Bible, sa Holy Scripture, meron din po sila kanya-kanyang understanding kung ano po yung ibig sabihin po ng buhay. Amen? Kaya nga po makita po natin yan sa social media, sa anumang kapamaraan, sa Facebook, sa YouTube, o sa kahit sa anumang mga lugar ay may makita po tayo dyan na life coach. Amen? May mga nabubuo pong life coach na kung saan dinidefine or binibigyan po ng kahulugan po yung buhay po ng isang tao. Pero sa atin po mga mananampalataya o naniniwala kay Jesus, kay Kristo Jesus, ay wala po tayo ibang pagkukuhanan ng, alam niyo po, ng reference, ng definition, kung ano po ba yung kahulugan ng buhay, ay kundi yung kanya pong mga salita. From Old to New Testament, napakarami pong pagpapakahulugan na nagkaiba't iba pong mga propeta, patungkol po sa buhay po ng isang tao. Amen? Dito po tayo sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Lucas chapter 12, na wala po ibang mismo nagtuturo sa senaryong ito kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Amen? Nariyan po ba tayo? Palapan nga po natin ang Diyos sa buhay. Sa senaryo pong ito na sinulat po ni Santo Lucas, aklat ng, dyan po sa kanya pong aklat, sa chapter 12, verse 13. Sabi po dyan, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko ang kung napaghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Verse 15, at sinabi niya sa kanila, ang lahat. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Verse 16, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Ako po ba'y nasusundan po ng bawat isa? Verse 19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So, grabe po ang pagpapakahulugan po ng Panginoong Jesucristo sa buhay po ng isang tao. Sa senaryo pong yan, meron lamang pong isang tao na lumapit sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, at sabi po ng tao nito, Panginoon, pwede niyo po bang hatiin yung amin pong kayamanan dahil ito, marahil yung kanya pong kapatid ay saking, marahil yung kapatid niya po ay, alam niyo po yun, yung ganid, yung ayaw pong mapagbigay, ayaw malamangan. So namang problema po itong isang tao kasi hindi niya po alam kung paano makukuha yung kanyang kayamanan or yung parte sa kanya pong mana. Amen. Di po natin alam kung gaano kalaki yung mana, gaano karami yung mana, ano yung mamanahin. It's either lupa, bahay, kotse, or milyong-milyong salapi. Amen. Masasabi po ng Bible, mana. So ngayon, sabi po ng Lord, sino naglagay sa akin na hukom or tagapaghati ng mana ninyo? Amen. Tinanong niya din po itong tao na ito. At nangyari po, dinugtungan po ng Lord yung kanya pong pagtatanong sa lalaking ito. At sinabi po sa kanilang lahat. Sabi dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, na po sa lahat, walang exempted. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So isa lang naman po yung lumapit sa Lord. Ang diniliban ng taong ito ay patungkol po sa kanyang mana, pero ang Lord po, sinagot po yung tao na ito, hindi po individual, amen, kundi
ipinahayag po ng Lord ang kanyang kasagutan, ang kanya pong pagpapaliwanag sa madla. Amen. Sa karamihan. At dinugtong niya nga po yung isa pong talinghaga na meron daw pong isang tao na makikita po natin, sabihin na natin ito po yung magsasaka. At nang ito po yung umani na, di po natin alam kung gaano karami yung kanyang tinanim, gaano yung kanyang inani at aanihin pa. Amen. Sinalaysay po ng Lord yung talinghaga patungkol sa isang may-ari ng bukirin. Nasabi nga po ng Lord po dyan na sabi po ng lalaki, ano po yan? Hindi balikan po natin. Kaya sinabi niya sa sarili, yung lalaki po nagsasalita po dito, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalik at magpapatay ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Yan. And so on po. So, kumbaga sa yung lalaki po, kinakausap niya po yung sarili niya. Para po bang tinatatak niya sa isipan niya kung ano po yung plano niya sa hinaharap. Amen? Siguro mayroon po mga tao po nun, may mga tao pong kagaya po ng tao po na ito. Ako na lang po personally, bukod po sa kinakausap ko po ang Lord, dumarating din po ako sa time na kinakausap ko po yung sarili ko, na hindi naman po yung magmumukha po tayong wala sa katinoan. Amen? Amen. Dumarating din po ba tayo sa ganong yugto ng buhay? Amen. Minsan, sa ating pong pag-isa, it's either nasa kwarto, nasa CR, naglalakad, nasa biyahe ka, nasa trabaho. Minsan dumarating po tayo sa yugto na parang nag-isip-isip po tayo. Amen? Nang possible na mangyari. At minsan kinakausap natin yung sarili natin, na ano ba yung magiging future ko? Saan ba ako dadalhin ang buhay na ito? Sino ba yung mga taong makakasama ko? Amen? So itong tao po na ito, ganun po yung nangyayari po sa kanya. Na bunga po ng kanyang kinakausap na nga niya po yung sarili niya, yung talinghagang sinalaysay po ng Lord, ay napagtanto niya o nagkaroon po siya ng conclusion dahil nga po siya po ay may-ari ng bukirin at marami po siyang ani. Na-conclude niya po dahil mayaman na po siya, na problema po siya patungkol sa kanyang pera at na-conclude niya po na magpapagawa po siya ng panibagong imbakan. Amen? Sabi pa nga ng talinghagang sinalaysay, ipinagiba niya po yung sabi natin kamalig at nagpagawa po ng bago. So yung kamalig po siguro pinagiba niya, di po natin alam kung gaano ito kaganda, gaano ito kabago, basta may pinagiba po siya. Kita niyo po yun, para may mapaglagyan doon sa kanya pong ani, sa kanyang bukirin ay nagpagiba pa ng isang kamalig para masilid lamang po yung mga panibagong nasa kanya pong mga kamay. Amen. So alam niyo po ba na dito po sa senaryo pong ito, mayroon pong gustong ipaalala ang Diyos sa atin pong mga buhay na kung gaano po kahalaga yung buhay. Kasi yung conclusion po ng Lord, kung yung conclusion po ng taong ito ay ito, sabi niya po, yung pinaka-conclusion niya, kanya magiinom, magpahinga ka na lamang, yung sinabi niya po sa kanya sarili, magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Yun po yung conclusion ng buhay niya. Amen? At ang conclusion naman po ng Lord ay ganito po. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasapitan ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang conclusion po ng Diyos po doon ay, maaari natin sabihin po na useless yung gusto pong sabihin po ng Lord sa tao po ito. Bakit po useless? Malaman mo ba namang, sabi nga po mamamatay ka na bukas kahit meron ng 2 milyong hawak ngayon, mahawak ang 2 milyon po na yan ay magiging useless po yan. Amen? Kahapon nga lamang po pumunta po kami sa Cubao kung saan kinuha ko po yung pinagawa ko pong cellphone dahil dito po ay nasira. Ngayon, sa biyahe po, kasama ko po si Pastor Mike, bigla po kami napatigil po sa isang gasoline station at habang si Pastor Mike abala po dun sa gasoline station kasi may nilalakad po siyang ID, mga points daw po, hindi ko po alam niya kasi wala po akong alam sa pagmamaneho at sa pagpapagas. Ngayon, habang busy po si Pastor Mike, siguro mga 15 minutes or 20 minutes po inabot, ganun po. Ngayon, ako naman po ay napagawi. Yung mata ko po para po bang nahatak po dun sa mga nanlilimos.
Sa kalsada po ay paghihinto po ng mga sasakyan, meron po doon mga nanglilimos po. Babae, lalaki, may bulag, may malinaw ang mata. Yan. Meron din pong bata. Ngayon, sabi ko, grabe talaga yung kapamaraanan ng tao para lang mabuhay. Alam niyo po ba kung ano po yung dahilan kung bakit nanlilinis po yung mga tao po na yun? Marami pong dahilan, pero ito, isa po sa nakikita ko. Ayaw po nilang abutan po sila ng kamatayan dahil po sa gutom. Kaya ang ginagawa po nila, marahil para meron pong panlaman sa kanilang sikmura, ay nanghihingi po sila ng kahit piso, 5, kung magkano yung may abot. So sabi ko, parang binubulay-bulay ko, sabi ko, grabe yung tao para lang madugtungan yung buhay. Kung ano-anong ginagawang paraan. Amen. At sabi ko nga kasaling ko ng Pastor Mike, sabi ko, Pastor Mike, ganito yung ano ng tao parang attitude. Para lang mabuhay, gagawin talaga lahat ng kapamaraanan. Kasi maya-maya may nakasalubong na naman po kaming, alam niyo po yung nagbibisikleta at nagpo-food panda po ata ito. Sabi ko pa tirik na tirik yung araw, tapos nagbabike lang po siya. Tapos traffic pa po yung aming pong dinaraanan. Sabi ko, grabe talaga yung kapamaran. Sa tabi, may mga nagtitinda ng kung ano-ano, may pagkain, may bakery, may tinapay, may mga ulam. Parang, alam niyo po yun, parang binubulay-bulay ko po sa aking isipan na grabe yung kapamaraanan ng tao para lang mabuhay. Mula po sa pinakamayaman hanggang po sa pinakamahirap, mula sa pinakamaraming kayamanan, pera, pagkain, hanggang doon sa pinakadukha, lahat po gustong ma-extend po yung kanilang mga buhay. Amen? Ayaw po nilang magutom mamaya o bukas makalawa. Amen? Kasi sino ba naman pong taong gustong magutom na magutom? Amen? Alam niyo po, dito po sa Lucas po na ito, dito ko po binulay-bulay po yung kung gaano po talaga kahalaga po yung buhay. Sabi ko kay Pastor Mike, alam mo Pastor Mike, sa akin, dumating na ako Pastor Mike sa yugto na hindi ko na iniisip kung anong kakainin ko. Kumpara po noong ako po ay wala pa po sa paglilingkod sa Diyos. Kasi noon po, kagaya po ng ulit-ulit ko pong pinapatuto sa lahat ng nararating ko pong mga kapatiran sa Panginoon, mga bago at mga matatagal ng kapatid sa Panginoon, mga ka-church, amen. Lagi ko pong pinapatuto na yung gusto ko pong pasuking profession ay po yung pagka-inhinyero, amen, or architect, visual artist, alright. Marami pa akong choices. At isa lang po yung takbo ng isip ko po dun, kung paano po kami maahon sa kahirapan. Or kung paano man lang, alam niyo po yun, nung mabago naman po yung sitwasyon ng buhay po namin. Kasi kami po ay, sabi na po natin, probinsyanong mga magsasaka. Hindi ko po yung kinakahiya. Mataas po yung pangarap ko po noon, nabi ko, ayokong dumating yung panahon na nakikita ko yung sitwasyon ng pamilya namin. Dumating nga po yung time na isang lata ng sardinas po, mga minamahal, pinagtawanan po nila ako dahil ilan lang naman po yung laman po ng ano po yung isang latang sardinas. Sabi na po na 4 na piraso. So bunga nga po ng kawalan, pinagtawanan po nila ako kasi sa sobrang gusto ko pong mapakain lahat, makatikim man lang kahit kaunti, pinaghahati-hati ko pa po yun into 4 pieces. Bawat isang isdang sardinas, inapat ko po yun, so gaano po yung karami kasi marami po kami sa bahay. Pinagtawanan po nila ako kahit ganun po yung aking post. Kasi sabi po nila, ayan mo na kung sino lang yung makakain, sila na lang. Ako po kasi nung kahit wala po ako sa Lord, ang heart ko, lahat po makakain, lahat makatikim kahit kaunti, bago lumipas yung gabi po. Yung gabi po yun So sabi ko sa sarili ko, yamang ganito yung sitwasyon ng pamilya namin, dumarating po kami sa parang walang-wala, naglulugaw, kung ano na lang inuulam. Sabi ko, kailangan mabago yung sitwasyon ng pamilya namin. Kung lahat sila ay ganito yung trabaho, ganito yung buhay nila, ako mag-iiba ako. Kaya alam niyo po, sub-sub po ako nun sa pag-aaral. Sub-sub po ako nun sa alam niyo po, binigyan ko po talaga ng panahon yung pag-aaral sa eskwelahan. Pati yung mga academics, pati yung mga extracurricular, gusto ko pong pasukin lahat para lang talagang mailagay ko sa sarili ko na hindi ako pumapayag na yung buhay namin ay mananatiling ganito lagi. So, sa madaling salita po mga minamahal, nung ako po'y graduating, or grade 11 I think, bigla ko po nakilala ang Lord. At ito po'y planado po ng Diyos. Isang misyonaryo po ng Diyos, Pastor Rolando, nakarating po yan sa Bicol.
Tandang-tanda ko pa po noon kung paano po kami binabahagi na ng salita ng Diyos na ito. Tagos na tagos po sa puso ko po yung pangaral po ng lingkod ng Diyos sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33 na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen. Na sabi po doon, huwag mangamba sa araw ng bukas. Ipagkatiwala sa Panginoon. Marami po akong turot aral na napakinggan pero isa po ito sa talagang binaon ko hanggang ngayon. Na kung makikita po natin, sabi po ni Lord doon, no one can extend his life. Amen. Kahit isang minuto or even a second, hindi po kayang i-extend ng sino mang tao ang kanya pong buhay, sabi po ng Lord. Sa pagkabalisa, paghanap ng buhay, kundi yun po ay nasa kapangyarihan po ng ating Diyos sa buhay. Ngayon, sa sitwasyon po na nakikilala ko po ang Lord, sabi ko, hanggang ngayon, sabi ko kay Pastor Mike kahapon, dumating na ako Pastor Mike sa yugto na parang di na ako nangangamba kung magugutom ako bukas. Susunod na araw, ilang araw, amen. Lalo pa sa Bible po may tinuturo pong hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen. Ang ibig sabihin po nun, hindi po tayo puro kain, puro soft drinks, puro masasarap na pagkain, puro handaan, puro birthdayan. Amen. Tayo po'y nakatakda sa pamumuhay sa salita ng Diyos. Amen. Kaya po natin mabuhay kahit walang pagkain sa loob ng isang araw, 2, 3, amen. Kasi sa pong patunay po unang-una ang Diyos. 4 na pong gabi, 4 na pong araw po siyang nag-ayuno. Na ibig sabihin po ng pag-ayuno sa mga hindi po nakakalam ay pagsasakripisyo na hindi po kumain o uminom, tumikim ng anumang mga bagay, pagkain, na talagang simula nung pinanganak tayo, nandyan naman na po yan. So, hindi po tayo mamamatay. Kaya sabi ko, di na po ako nangangamba na kahit isang beses walang ulam, walang kanin, wala lahat. Amen. Walang tubig, kahit wala po yan. Dahil alam ko na po ang salita po ng Diyos. Ngayon, gusto ko po sa inyong i-share, at ito po yung narinig nyo na, ipinapaalala lamang po ng Diyos, na ang buhay po natin, ay wag po natin ipako. Amen. Alam niyo po yung purpose ng pako? Para hindi po malaglag ang isang bagay. Amen. Amen po ba? Huwag po natin ipako yung ating pong mga isip at puso sa anumang mga bagay na nasa sanlibutan, lalong-lalo na po sa paghahanap buhay. Maganda po yan, mainam po yan, dahil ayaw po ng Lord na ang sino man po ay maghirap. Amen? Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, amen, na, ano po yun? Sabi po ni Santo Pablo na siya po'y nagpakadukha para tayo pong lahat ay ano po? 2 Korinto chapter 8 verse 9. Sabi po diyan, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na kahit siya ay mayaman, naging dukha siya alang-alang sa inyo upang kayo sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman. Amen. Ang linaw po niyan, sabi po ng Bible. Ngayon, bagamat kalooban po ng Lord na tayo po hindi po maghirap at tayo nga po yumaman kasi nga po nag-sacrifice po siya na hindi po may paliwanag na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, siya po'y tinorture ng mga tao, amen? At kahit ganun po yung heart ng Lord, ginawa niya po yun para sa atin. Ayaw na ayaw niya pa rin po tayong maipako nga po sa pag-iisip po ng patungkol sa future, amen? Marami po sa panahon na kinakalagyan po natin, amen? Yung po bang mga mananampalataya kay Kristo Jesus, mga naglilingkod sa Diyos na siguro po yung kanila pong isip ay naroon na po sa paghahanap buhay. Narinig po nila yung patungkol sa rapture. Amen? Patungkol po sa pagdating po ng Lord. Pero hindi po nila iniisip po nun. Bakit? Kasi ang iniisip po nila ay future. Amen? Magkaiba po yung pag-iisip po sa rapture at sa future. Sabi nga po ng mga nakita po natin sa social media, baliwala yung pag-iisip po natin sa future kung may iwanan naman na po tayo sa ano po? Sa rapture. So, bagamat wala pa pong rapture, wala pa po yung second coming ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, any moment, alam na alam po natin na pwede po tayong, bawian po ng buhay ng Diyos. Amen? Bakit po? Sabi po niya sa aklat po ng John chapter 10, na mayroon po siyang authority na magbigay ng buhay at mayroon po siyang authority na magbawi po ng buhay na ito. At kapag ginusto po ng Lord na bawiin yung buhay ng kahit sinumang tao, wala po siyang choice. Amen?
Wala po siyang pwedeng sabihin sa Lord, valid reason, valid explanation na, Lord, wait lang. Saglit lang muna. Extend mo pa ng 2 days ang buhay kung hindi, wala pong makakagawa po nun. Kaya nga po, gusto pong ipaalala ng Lord sa ating pong mga buhay, kagaya po ng tao pong ito na binasa po natin sa pagsasalaysay po ng Lord sa isang talinghaga, na pinaparealize po ng Lord sa sino mang babasa po nito, amen, na kagaya po ng sinapit po ng lalaki pong ito, sinabihan po siya ng Lord na hangal. Amen? Gaano po kasakit po yung word na hangal. Naalala ko po noon nung ako po ay 4th year high school, dahil tayo po ay naturingan pong honor students sa eskwelahan, ay dumating po sa yugto na yung English teacher ko po ay sinabihan pa ako kung, alam niyo po yun, B-O-B-O, T-A-N-G-A. Bagay na hindi ko po siya matanggap kasi siya po yung aking advisor. At isa pa po, tayo nga po yung naka-line up po sa mga lagi pong nasa top. Bagay na hindi ko po yun matanggap. Masakit po yun sa heart ko. Dahil alam ko naman sarili ko na nagsubsub nga po ako sa pag-aaral. At nangyari po, nung sinabihan ako ng teacher ko po ito po yung nasagot ko. Hindi ko pa po nun kilala po ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa po ako naglilingkod nun sa Diyos. So, sinabihan ako ng teacher ko na ganito nga. Hindi ko po siya matanggap. Ako po yung nakapag-react. So ngayon, kapag ang Lord po ang nagsabi po ng hangal, kapag ang sino mang tao po na kagaya po ng lalaki pong ito na nasa Bible, na binasa po natin. Pag sinabihan po ng Lord yung tao na hangal, ano po ibig sabihin ng hangal? Para po bang katimbang na po siya ng word na mangmang. Amen. Walang alam, wala kang kamalay-malay, wala kang buwang. Sabihin po ng Lord sa atin na, hindi mo ba alam na bukas babawian ka na ng buhay? Amen po. Sabi po ni Jesus sa aklat po ng Matthew chapter 16 verse 25, nang sino man pong maghangad na magligtas ng kanya pong buhay, ay mawawalan po nito. Ngunit ang mawalan ng buhay, alang-alang sa Panginoon, ay magkakaroon po nito. Amen? Sige, buksan ko po sa aklat po ng Matthew para mas malinaw po. 16 verse 25. Sabi diyan, ang naghangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kita niyo po, ang sino mang taong nag-iingat ng kanyang buhay, naghahangad na iligtas ang kanyang buhay, ay siya pong mawawalan po nito. Sino po yung mga taong naghahangad na iligtas yung kanila pong buhay? Ito po yung mga taong akala po nila yung pera, kayamanan, ari-arian, lupa, anihin, bukirin, mga naipundar po nila sa kung anumang mga bangko po na yan. Ito po yung mga taong akala po nila ito po yung mag-extend ng kanilang buhay. Bakit? Sabi po nila sa isip nila marahil ganito, pag nagkaroon ako ng sakit, may gagastusin ako. Tama. Amen. Pag nagkaroon ako ng sakit, may pambili ako ng gamot. Tama. Tama po yun. Pero hindi po yun doon. Taliwas po yun sa sinasabi po ng Bible. Taliwas po yun sa sinasabi ng Diyos sa mga tao. Amen? Kahit mayaman, kahit mahirap, parehas lang po yan. Na ang extension ng buhay po natin ay wala po sa pagliligtas ng sarili po natin buhay. Amen? Kaya kung makita po natin sa araw po ng linggo, marami pong tao hindi pa rin po nagsisimba. Kasi bakit? Tinatry po nilang isave yung kanila pong buhay sa pamamagitan ng paghahanap buhay. Tinatry po nilang isave po yung kanilang buhay sa pamamagitan po ng pagdudubling kayod. Amen? Na kahit linggo po ay talagang pinipili po nilang magtrabaho. Akala po nila pag di po sila nagbukas ng tindahan, ng karinderya, ng mall, ay mamamatay na po sila. No, hindi po doon. Alam po natin ang sabi ng Bible. Sa harapan po ng Diyos, ang mga taong ito ay kahabag-habag. Sila po'y nakatakda po sa pagkawalan ng kanilang mga buhay. Sa pag-iingat po ng kanilang mga buhay, iniisip po nila na baka mamatay sila kapag hindi po sila nakapaghanap buhay sa araw ng linggo, sa araw ng mga pagsamba. Amen. Kasi may mga gawain po na natatapat pang kanila pong mga trabaho. Amen. Habag-habag po sila sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito po sabi po ng Lord, positibong bagay na dapat po natin maunawaan. Sabi po ng Lord na ang sino mang mawalan ng buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Yung buhay po pala natin, kailangan po natin isaalang-alang para sa Panginoon. Amen? Na kung titingnan po natin, kung tayo ay binigyan ng buhay ng Lord, ng lakas, ay karapat-dapat lamang po na yung buhay po natin, ibigay po natin sa Kanya. Kaya nga sabi ko po dyan, gusto ko po talagang awitin po natin kanina yung unang pinaawit ko, na sabi po doon, nawa ay tanggapin ang buhay na laan. Kailangan po ating ilaan yung buhay po natin. Amen? At siguraduhin po natin ito po'y katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos sa buhay. Amen? Kasi marami naman pong taong gusto mag-alay ng buhay sa Lord, pero hindi po katanggap-tanggap po yung kanilang buhay. Bakit po? Hindi po maiwanan yung kasalanan. Hindi po maiwanan yung maruming kaisipan. Amen? Yung dati pong pamumuhay. So tayo po dito, maliban sa nire-required po tayo ng Lord na ialay po yung buhay po natin, siguraduhin po natin na kapag nag-alay po tayo ng buhay sa Lord, ay ito po'y tanggapin niya po. Amen? Yung po bang sabi po ni St. Paul na a pleasing sacrifice, holy and acceptable unto God. Amen? Holy, amen? Amen po ba? Holy and acceptable, ibig sabihin po, yung buhay po natin, gagawin po natin itong banal sa tulong po ng ating Panginoon. Kasi pag hindi pa rin po ito naging banal, kahit i-offer mo pa yan sa Diyos, hindi niya po yung tatanggapin. Amen? Kapag yung ating pong pangungusap, pag-iisip, pagkaramdam, pananamit, yung attitude, yung karakter natin ay hindi pa rin holy, hindi pa rin po yan katanggap-tanggap sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ako po binay isang kabataang naglilingkod po sa Lord. Everyday po gusto ko pong maging holy sa harapan po ng Diyos sa buhay. Bagamat ito po sabi na po natin para po bang sobrang taas po na standard para ibibigay natin sa tao. Amen? Kasi magtanong po tayo, sino ba yung taong banal? Kung marinig po ito ng mga taga-mundo o ng mga hindi naniniwala sa Diyos, ikaw ba ay banal? Grabe naman yung tingin mo sa sarili mo. Lahat naman tayo nag-aangamali, parang maganon pa po yung mga linyahan ng mga taga-mundo, which is tama naman po. Pero kung titinan po natin, sabi po ni St. Peter na biday holy, amen? Maging holy po tayo kung paano po siya ay holy. Amen? Kasi nga pag hindi po tayo naging holy, yung buhay po natin hindi po talaga siya magiging pleasing. Hindi po siya magiging kaluguran po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kung makita po natin mga minamahal ko kapatid, mga taga-Angono, mga kapatid ko sa Victorious Mira Jesus Ministry, sa buhay po na ito ay lahat po ng tao makakarating po sa Lord, lahat po ay hinihingi po ng Lord yung buhay. Amen? At ang paghingi po ng Lord ng buhay na ito, hindi po yung para tayo po'y makitil. Amen? Kundi masecured po yung ating pong buhay. Kapag ang sinumang tao hiningan po ng Lord ng buhay, ito lang po yung naunawaan ko, gusto niya lang pong siguraduhin na hindi ka na matay. Amen. Kasi pag ang buhay mo ay buhay mo lang, kamatayan pa rin yan. Amen. Kasi sabi po ni Lord, sa aklat po ng John chapter 10, ito po yung binabanggit ko po kanina. Sabi po dyan, sabi po ng Lord, dahil dito'y minamahal ko ang Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Yan, verse 18. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Tingnan niyo po yung authority po ng Lord na may kapangyarihan daw po siyang ibigay yung buhay niya at meron po siyang kapangyarihan ito po ay bawiin. So kapag kapag giningi po ng Lord yung buhay po natin, siya po yung magsiselyo po niya na yan po ay maging secured. Amen. Kasi paghahawak lang po natin yung sarili po natin buhay, ito po ay kamatayan. Ang gusto po ng Lord na ibigay po sa atin ay yung buhay niya. Amen. Hingin niya yung buhay niya sa atin at ibibigay niya naman yung buhay niya sa atin. Ako po ba nasundan ng bawat isa? Hingin po ng Lord yung buhay po natin at ibibigay niya naman po yung sa Kanya. Kung baga sa regalo, exchange gift po tayo. Amen? Pag nandito na po yung buhay po ng Lord sa ating mga buhay, sigurado po yung kaligtasan na po natin. Amen? Sigurado po yung kaligtasan po natin. At yung buhay natin na binigay natin sa Lord, ibig sabihin yung buhay natin pagkatao, isinuko natin sa Lord, secured din po yan. Amen? Kaya, dito po sa Bible, ipinapaalala po ng Lord kung gaano po kahalaga yung pagtitiwala sa Diyos patungkol sa buhay po na ito. Wala po tayo ibang pagtitiwalaan po ng buhay po na ito, kundi yung Diyos po mismo nagbigay po nito. Amen? Yung Diyos na kung saan ay nagtiwala po sa atin
para ito po'y taglayin. Kasi marami pong tao po dyan, patay na matagal ng panahon. Dumaan tayo sa sementeryo, kikita ko yung patong-patong na mga, ano po dyan, yung nicho. Sabi ko, patay na sila, Lord, kami buhay pa, sasamba kami ngayong araw. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan pa rin po tayo ng Diyos ang buhay po na ito. Kaya, yamang tayo pinagkatiwalaan ng Lord ang buhay na ito, ipagkatiwala natin yung buhay na ito sa Diyos sa buhay. Amen? Sabi mo ng Proverbs chapter 23, verse 4, sabi po dito, huwag mong pagurin ang sarili mo sa pagpapayaman, pag-aralan mong umiwas doon sapagkat, verse 5, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipat sa kalawakan. Isang matalinong hari, nagpapayo po siya sa mga mambabasa ng kanya pong sulat, na wag daw pong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Nakakapagod kaya magpayaman, amen. Kahit hindi nga pagpapayaman yung gawin natin, halimbawa po magkumite lang ng isang araw, nakakapagod po yun. Yung mga nangyayari nga po yan sa mga lansangan, yung panlilimos po nila, na parang kung titinan po natin, kukumpara natin sa mga mayayaman, kala ng mga mayayaman, pagod na po sila sa pagpapayaman. Yung mga dukha po, sa pag-aanap po nila ng kahit 50 pesos, 20 pesos maghapon, pagod na pagod din po sila. Amen? Nakita po natin mga nagtitinda ng tubig, manhi, kung ano-ano po dyan, pagod na pagod po sila. Ano pa po yung magpayaman po tayo? Amen? The more na naghahanap po tayo ng maraming kayamanan, the more na naghahanap po tayo ng maraming kapaguran. Amen po ba? Kaya sabi po ni Haring Solomon, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agil sa pagpapalipad sa kaluwan. Maging relax lang po yung ating isipan. Amen? Payapahin lang po natin, utosan natin isip, mag-relax ka lang. Mag-relax na lang puso ko. Kasi bakit? Kapag alam po natin sa sarili po natin na tayo po'y nagtatapat sa magbibigay dahil ang standard po ng Bible, ang standard po ng Diyos para tayo po'y pagpalain ay ang ating pong mga pagbibigay, no need to worry, amen? Ang Lord ang magbibless po sa ating mga buhay. Siya po yung maghahatak ng mga tao, mga customer, kung ano pa man yan. Kung ikaw may negosyo, kung ikaw ay nasa kumpanya, o ikaw ay kung ano pa mang mga nasa online po na yan, basta involved po ang blessing. Ang Lord po ang bahala po niyan. Sabi po ng Bible, iiwas po natin yung ating pong isip. Kasi bakit po pag nandyan po yung isip po natin, sabi ko nga po kanina, pag nakapako po dyan yung ating pong isip, nako po, tad-tad ka ng stress. Tad-tad ka ng problema. Sabi ng naging sir kanina, mga hindi po nakakatulog. Amen? Mga wala ng kapayapaan. Yan. Tingnan niyo po ngayon yung blessing, 500 pesos saglit lang po sa kamay. 100 parang 10 piso na lang. Amen. 1,000 parang 100 pesos na lang. Amen. Sa panahon na kinakalagyan natin na nasa last days na po tayo, napakamahal na po ng bilihin, problema po ng bansa Pilipinas. Ang ano po, ang pagmahal po ng bigas, mga karan, sibuyas, kung ano-ano mga nagmamahal. Amen. Alam niyo po, ang blessing po ay napakabilis lang po dumaan. Pero sa mga tao pong naniniwala na ang Lord ay nagpakadukha para tayo magsiyaman, peaceful po yung ating mind, amen? Dapat peaceful po yung ating pong mind, peaceful po ang ating pong puso. Kaya, sabi niya pa nga po ni Haring Solomon, meron pa po dito eh. Aklat po ng Kawikaan, chapter 27 po, verse 20. Sabi po niya dyan, ang nasa ng tao'y walang katapusan, tulad ng libingan laging naghihintay. Kung bubuksan ko po siya sa NIV, tingnan po natin na Proverbs chapter 27. Proverbs chapter 27 verse 20 po. Sabi po dito mga minamahal kong kapatid, death and destruction are never satisfied, and neither are human eyes. Amen. Sabi po ni Haring Solomon na ang kamatayan daw po at ang pagkasira ay wala pong kasiyahan. Sino po ito? Ito po yung diablo. Ang diablo po gusto niya pong may nasisira.
Ang impyerno po, gusto niya pong tumanggap na marami pong buhay na kaluluwang nagkasalat na palayo sa Diyos. Amen. At hindi po kontento si Satanas na isa lang yung madaya niya isang araw. Hindi po kontento si Satanas na magmula kay Eva sa kay Dan, ito lang yung madaya niya. Hanggang sa generation na ito, patuloy yung kanya pandaraya kasi wala po siyang kasiyahan. Amen. Wala po siyang joy sa kanya pong puso. Ang gusto niya po lahat po masira. Ngayon, ganun po yung puso ni Satanas at ganun po yung impyerno na everyday tumatanggap. At dito po sa mas mababaw po na salin, sabi po ni Haring Solomon na ang nasa ng tao ay walang katapusan tulad ng libingan na lagi nag-aantay. Ano po ibig sabihin ng nasa? Ito po yung desire ng tao na meron ng ganito, punong-puno pa po ng desire yung puso niya. Amen? Na yung desire po na yung nagtutulak minsan madalas na lumayo po siya sa Diyos. Amen? Alam niyo po yun yung may mga tao rin pong ganito po. Minsan may napanood ako sa TV na ano po ang tawag sa sakit na yung maya may makita po siyang magandang bagay gusto niya pong bilhin. Alam niyo po, sabi po ng nag-documentary nito sa TV, it's either si Ma'am Jessica o si Ma'am Karen. Karen ba yun? Si Corina. Sabi po nun, ito po ang pagkahumaling po sa mga bagay na hindi naman po kailangan ay isa pong sakit. Yung po bang hindi po siya makontento na meron po siyang isang relo, pangalawang relo, 3, 4, 5, 10 relo na, isa lang naman po yung lalagyan niya ng relo, hindi naman pwedeng dala-dalawa. Yun po ay sakit. May dadalawang pares ng paa, pero yung sapatos ay 100 pares. Amen? Amen po ba? Nariyan ko ba tayo? Yun po ay isang sakit. Yun po ay isa pong pruweba na nasulat po sa salita ng Diyos na ang nasa or ang desire, ang gusto ng tao ay walang katapusan. Hanggang meron po siyang hawak na blessing, hanggang meron po siyang hawak na kung ano pa mang bagay po na dyan na pwede niyang gamitin para sa kanya pong desire ay gagamitin niya po yan. Amen? Kaya marami pong mga tao na traveler. Alam niyo po yun dahil meron po silang blessing. Pumunta sa ibang bansa, lahat ng bansa gustong ikutin. Tinalo na si Dora the Explorer. Amen po ba? Sabi po kasi ng ni Haring Solomon, ang desire ng tao or ang nasa ng tao ay walang katapusan. Kagaya daw po ito ng libingan na lagi nag-aantay. Tingnan niyo po yung, ito pong cemetery, lagi lang naman po yung nag-aantay na may ilibing po dyan eh. Tama po ba? Araw-araw po yan. Kung sino po yung mamatay, abutan ng kamatayan, ililibing po yan dyan. Ngayon, ang tao ganun po. Kaya sabi po ni Haring Solomon dun sa unang payo niya, iwasan mo yung isip mo dun sa mga bagay na pagpapayaman, wag mong pagurin. Amen? Kumbaga sa sapat na makontento ka sa kung ano yung pinagkaloob sa'yo ng Lord. At walang masamang mag-desire kung ang desire po na yan ay naka-inline sa kalooban po ng Diyos sa buhay. Lahat ng darating sa buhay po natin, anumang bagay o tao, kailangan po siguraduhin po natin ito po ay nasa kalooban po ng Diyos sa buhay. Amen? Kumbaga sa magkaroon ka ng 2 cellphone, kalooban ba yan ng Panginoon? 3 cellphone, kalooban ba yan ng Diyos? Hindi po. Amen? Kasi hindi naman po tayo kung ano, depende po siguro sa trabaho. Amen? Kung saan po natin gagamitin. Kumbaga sa po mga minamahal, ang pinaka-point ko po dito sa inyo kung gusto ko i-share po, maging matalino po tayo sa lahat ng atin pong mga, alam niyo po yun, yung bibilhin. Kasi nga po nung, na-share ko na po siguro yung minsan dito eh. Noong high school po ako, 4th year high school, naituro po ng aking pong teacher po sa history na, kasi ito po yung Kristiyano din, sabi niya, nire-relate niya po lagi yung pagtuturo niya po sa eskwelahan at yung mga natututunan niya marahil sa salita ng Diyos. Sabi niya po doon na meron pong wants and needs ang tao. Amen? At sa panahon na meron po tayong blessing, halimbawa, 100 pesos. Kapag dumating ka sa mayroong kang blessing mo na 100 pesos at papipiliin, yung sarili mo, tatanungin mo lang yung sarili mo, ano ba yung bibilin mo? Yung wants mo or yung needs mo? For example, gutom na gutom ka na. Wala kang kain buong maghapon, gabi na. Ngayon, sa 100 pesos mo na yan, ibibili mo dapat yan ng bigas o ulam. Bigas at ulam. Ngayon, dahil meron kang gustong bilhin, for example, ay, alam mo, may chinilas ka naman. Tapos sa gusto mo isang tsinelas. Ngayon, alin po doon yung wants, alin po yung needs. Napakasimple lang.
Yung pagkain na kailangan mo sa panahon na yan, yan yung needs mo. Ngayon, kung meron ka pa naman sa tsinelas, huwag ka nang bumili ng tsinelas kasi hindi mo naman yan pwedeng kagatin at kainin. Amen? So sa buhay po nito, ang dami pong ipinapakita po ng Lord. Simple lamang po ito, pero nakikita ko po dito sa marami pong aspeto, sa marami pong bahagi ng buhay, sa lahat po ng aspeto ng buhay, gusto po tayo ng Lord papiliin po sa mas matalinong desisyon, lalong-lalo na po padating na po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kung meron po tayong paglalaanan ng buhay po natin, kung meron po tayong pagbibigyan ng buhay natin, panahon natin, ng mga ari-arian po natin, ibigay po natin ito lahat sa Lord. Kasi hindi po tayo lugi, amen? Kasi darating pa ang Lord, dala niya po lahat ng gantimpala sa lahat ng, alam niyo po yung nagbigay po sa Kanya. Kaya nga po dito, sa pag-full time po namin, bagaman sabi ko din, ayaw ko magmalaki sa iyong harapan, ayaw kong buhatin yung sarili kong bangko sa iyong harapan para magmalaki kami, magmalaki ako. Pero sabi ko, Lord, siguro kung hindi po ako nag-full time, wala din ibang mga kabataan ngayon na mga naglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi, sa pagkaunawa ko, sa pagsunod ko sa Diyos sa buhay, meron pa akong mga na-encourage po ng mga tao. Sa pagkaunawa ko, sa pagsunod ko sa Diyos sa buhay, meron pa akong mga nasishare na tao sa nagkaiba't ibang lugar. Pribilehiyo nga po sa akin makarating dito po sa Angono. Amen? Nakarating po tayo ng Batangas, 3 bahagi po ng Batangas. Paikot-ikot po yan. Amen? Nakakarating po ako ng Taytay, Cainta, Arenda. Isa pong karangalan yan po sa akin. Ngayon sabi ko sa Lord, Lord, kung di po siguro ko nagbigay ng buhay sa iyo, marahil hindi rin po nakakapag-encourage mo ngayon. Minsan may isa pong kabataan na nagsabi sa akin na, Pastor, salamat kasi bunga ng live. Minsan nakapag-share po ako sa Cainta live. Naka-live po kami. At ito po yung gawain po ng mga kabataan. Yung isang youth na nasa malayong probinsya, siya po yung nagsabi sa akin, Pastor, salamat kasi nung nag-live po doon, inabot po ako ng Lord. Kaya po siya nahatak pong sumunod sa Diyos sa buhay. Amen? Ngayon, wala pong kamalay-malay po noon na meron pong nanonood dun sa live na gano'n na po yung sitwasyon ng buhay niya. Na tumutumpak po yung salita sa kanya pong puso. Sabi ko, Lord, kung di po siguro ko nagbigay sa'yo ng buhay, wala pong mga ganitong mga patotoo. Amen? Para po bang ganito po, pinapaunawa po ng Lord at pinaparamdam po sa akin na walang sayang anak sa pagbibigay mo ng buhay. Amen? Doon nga lamang po sa main church, may mga panibago na naman po doon mga tinuturuan ako. Patutukan lang po sa inyo. Meron na naman po ng mga panibagong kabataan na talagang wow, nahuham at gutom na gutom sa salita ng Diyos. Alam niyo po yun yung araw-araw gusto po nilang magkaroon ng Bible study. Ako na lang po yung umihindi. Ako na lang po yung nag-excuse na may ganito, may pupuntahan ako, may gagawin po ako. So, I believe po mga minamahal na sa lugar din po ito. Sa walang sawa po natin paglilingkod sa Diyos sa buhay. Amen. Sa lahat po ng uri ng paglilingkod, marami pong ililigtas po ang ating mahal na Panginoon. Huwag po natin ingatan yung buhay po natin na saganang atin. Amen. Ang Lord po yung mag-iingat po nito. Pati yung mga blessing po natin, huwag po natin ingatan na baka mabari yung 100, maging 99 pesos na lang, amen. Maging yung 50 pesos, maging 49 pesos na lang, amen. Hayaan po natin na lahat ng bahagi ng buhay natin, mula ulo hanggang talampakan, loob at labas ng katawan na ito, pakialaman ng Diyos. Kasi pag sinarili po natin ang buhay na ito, sinarili natin ang mga pinagkatiwala ng Diyos, tayo din po yung malulungkot pagdating ng panahon. Amen? Amen po ba? Kaya dito po, sabi ng Lord na mahalaga ang buhay. Dinefine niya dito sa taong naglumapit dito sa, di ba yung pinakasimula natin na binasa? Yung lumapit po sa Lord, pinaliwanag niya po dito. Pati po yung mga hindi naman nagtatanong, wala namang kamuang-muang sa tinatanong nitong taong ito ay nakarinig po nun. At tayo din po, bagamat wala tayo sa senaryong iyon, tayo po nabubuhay sa panahon nito, may gusto pong ipakita pang Lord. Unawa po ng Lord sa ating mga buhay na ang buhay na ito ay sabi nga pansamantala lang. Sabi ko sa mga kabataan na sinisiran ko doon sa Kumagong Street, pumunta po ako doon, sabi ko, alam nyo ba na ang buhay ng isang tao, sabi po ng Bible, ay 120 years na lang ang kayang ihaba. Yung mga nagsabi 121, hindi ko po alam kung gaano katotoo po yun, pero mas naniniwala po sa salita ng Diyos. Bunga po ng palala at padami ng padami ang kasalanan ng tao, ito po ay paiksi ng paiksi naman ng buhay. Amen? Nagkaroon po ng limitation ang edad ng tao sa lupa. So sabi ko, kung hindi pa kayo maglilingkod sa Diyos, hanggang kailan lang kayo dito sa mundo? Sabi ko, parang inahamon po yung mga kabataan na maglingkod tayo sa Diyos sa buhay. Kasi doon sa next life, panghabang buhay yun. Amen? It's either sa langit o sa impyerno, panghabang buhay parehas po yun. Kaya lang, ang ganda na nasa langit, hindi ka magsasuffer. Sa impyerno, alam naman po natin ang
katotohanan po niyan. Amen. Hinahamon ko po yung mga kabataan. Kaya alam niyo po hanggang ngayon, ito po mga kabataan ito na sinisiran ko, dalo po sila ng dalo. Kasi nahahamon po sila dun sa point na gano'n nga ba kahalaga yung buhay. Amen. Alam niyo po ano po yung mga edad ng mga kabataan na ito? 11, 12, 13. Sa murang edad po nila, pinaparealize po kung gaano kahalaga yung buhay nila. Kung gaano kahalaga yung paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya dito po sa Angono chapter, alam ko po meron po tayo kanya-kanyang understanding, meron po tayo kanya-kanyang opinion na unawaan kung gaano kahalaga yung buhay po nito. Pero nandito po ako bilang isang kabataang naglilingkod sa Diyos. Gusto ko po sa inyong ipakita yung sinasabi po ng Lord na katotohanan kung gaano po kahalaga yung buhay dito sa lupa. Sabi po doon, sabi ni Jesus, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Wala daw po sa dami ng kanyang kayamanan. Nakala ng mga mayayaman, mataas ng tingin sa kanila ng mga tao, pero sa harapan ng Diyos, sabi po niya doon, sabi po ni Lord, verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mga nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Nakakalungkot po yun, nakakahiya po sa harapan ng Lord. Yung mindset po ng mga yayaman, tinitingala po sila ng mga mahirap kasi nandun po sila sa tuktok. Mayaman, meron, may kaya, may mga authority, may mga pulis, may mga gwardiya, kung ano-ano pa, may mga katulong, pero hindi. Sabi po ng Bible, sa harapan ng Diyos sila po ay dukha. Mas malala pa po sila sa mga pulubi, nakikita po natin po dyan. Bakit? Yung mga pulubi po na yun, may pag-asa pa po silang abutan ng blessing. Pagdating ng Panginoon, pagharap nila sa Panginoon, kahit anong limos po nila sa harapan ng Diyos sa buhay, kapag hindi po sila naglingkod sa Diyos. Dahil ang Lord mismo nagsabi na mas mabilis pang pumasok sa butas ang karayom ang kamelyo kaysa sa taong mayaman na pumasok sa area ng langit. So hindi po sila pwede malimos. Lord, palimos ako ng mayaman. Remember, meron pong taong mayaman na namatay. Amen. Magkahiwalay po sila ni Lazaro ng destination. Si Lazaro po pumunta po sa piling ni Amang Abraham at ito pong mayaman na ito'y pumunta po sa daigdig ng paghihirap at itong mayaman na ito nakikiusap po, Amang Abraham, iligtas mo ako. Amang Abraham, utusan mo si Lazaro, pero wala na pong nagawa. Kaya, kung makita po natin, kawawa po, dukha po yung mindset po nila, mayaman po sila. Ako po, masasabi ko pong kahit ganito po yung buhay po natin, na para po bang, kung ikukumpara po sa maraming buhay, yung mga kasabayan kong nag-graduate, meron na po may mga diploma na, yung iba may trabaho na. Iba-iba na po kami ng buhay po ngayon, mga kasabayan kong nag-aral. Pero, masasabi ko po sarili ko na ako'y pinagpala ng Diyos. Masasabi ko sarili ko na ako'y tunay na mayaman. Amen. Kumpara sa kanila, may nakita po, nag-online selling, ang gaganda po ng mga suot, ang gagara ng mga sasakyan. Sabi ko, hindi, ako yung mayaman, palakpakan natin sa buhay. Kaya minsan wag po natin i-down yung ating po mga sarili, kung ano man po yung meron po tayo. Amen. Kasi sa mundo ito, alam niyo po yung hagdan. Diba yung hagdan? May first step, second, third, hanggang sa pinaka-top. Minsan, yung pinaka first step, sila po yung mga tao parang dukha. Meron naman doon parang yung sa tuktukan na, yung po meron na po talagang kaya. Pero kahit alin po tayo dito sa first step po na ito, na po'y naniniwala na kapag tayo po ay nasa Diyos, pinagkatiwala natin yung buhay natin sa Diyos, ay sigurado po ito. Ako nga po nabibless po ako sa buhay ng ating kamanggagawa sa buhay ni Brother Mac at ni Pastor Leandro. Bakit po? Nandito po sila sa Angono. Amen? Ako naniniwala sa kanila pong pagpunta po rito, hindi lamang po sila dito matutulog. Amen? Hindi lamang po sila dito magsi-cellphone, magpi-Facebook. Amen? Magpapahangin ng mga galing sa... Ang iba kasi yung hangin po dito kaysa dun sa probinsya. Dito, sarap magpahangin. Pero hindi po yung gagawin po nila dito. Amen? Ang nakita ko po dito, nagbigay ng buhay, magliligtas din po ng buhay. At ako po ay naniniwala na simula nung makarating ang mga lingkod ng Diyos sa lugar na ito, kagaya ng paulit-ulit na pinapahayag po ng Lord, meron po tayo kanya-kanyang part po dito. Amen? At huwag po tayo magsawa na tumulong sa gawain po ng Diyos sa buhay. Tayo po mismo dito, sabi po ni Prophet Isaias, sa kanya pong sulat, chapter 60, kung hindi po nagkakamali na, from least to 1,000. Amen? Sa bansang Israel, sa bayang Jerusalem, mula sa kakaunti hanggang sa isang malaking bayan. Alam niyo po na ito po, kung bibilangin ko po sa daliri, bilang po tayo dito. Pero kapag marami po yung nagmahal po dito, mas marami po yung magmamahal po dito. Kung marami po nagsasakripisyo po dito, mas marami po magsasakripisyo po dito. Amen? Kung may mga nag-aalay ng buhay sa lugar nito, marami po mag-aalay ng buhay sa lugar nito. Amen? Bakit po? Sabi po ni Lord, pag nagbalik po siya, ito po ay
siksik, liglig, at umaapaw. Baka di pa po tayo rin mag-umapaw po dito. Amen? Baka mamroblema tayo. Saan tayo lilipat? Saan po tayo magkakandak? Gamitin na natin yung dito. Nadadaanan po natin. Amen? Yung lugar po na ito. Alam niyo po, encourage lang po natin yung sarili po natin lagi na wala pong sayang sa ating pong mga ginagawa. Amen? Sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking ginagawa po natin, it's either sa ano pa mang bagay, wala pong nasasayang po dyan. Hindi pa man po natin makamtan po dito. Ako po'y naniniwala, isusurpresa po tayo ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Sabi po ni St. Paul, hindi pa po sumagi sa mind. Ano po? Sa heart. Sa ano pa mang bahagi ng katawan mo ang prepare ni Lord para sa mga nagmamahal sa Kanya. Hindi po tayo makakapagbigay ng buhay sa Lord kung hindi po tayo nagmamahal sa Diyos. Amen? Sabi nga po, hindi po tayo makakapagbigay ng kahit ano man, kahit piso, kapag hindi tayo nagmamahal sa Diyos sa buhay. Kasi yung mga pinagbawal talagang wala po kung naunawa na kaya ibigay po niyan. Amen? Pagbigay man po ay hindi ko po alam kung saan pupunta yung kanilang pagbibigay. Yeah, glory to God, mga taga-Angono chapter, mula po sa Victorious Ministry, na ang Bible, dinidefine kung gaano kahalaga yung buhay. I-treasure po natin yung buhay po na ito, amen? Habang buhay po tayo, pahalagahan po natin bawat tibok nito, amen? Minsan, pagramdaman natin yung puso natin, kakapanin natin, tumitibok-tibok pa, pumipintig-pintig pa. Ibig sabihin, buhay pa. Nakakainihiligsid pa. Amen? So, gaano tayo pinagpala ng Diyos? Buhay na buhay po tayo. Kaya, glory to God. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Diyos sa buhay. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos sa buhay dahil siya po'y minsan pang tapat sa ating mga buhay. Sige po, taas po natin ating dalawang kamay. Tayo po'y magpangababang yumuko ng ating pong mga ulo. Yes, Lord God. Oh, yes, oh, hallelujah. Wala pong sasapat na salita ang Diyos para sambitin po namin lahat po ng aming pong pagpapadama sa iyo ng pagpapasalamat, pagpaparangal. Bunga ng lahat ng ginawa mo sa amin at ginagawa mo at gagawin mo pa man na Panginoon. Kita mo po ang buhay po ng bawat isa o Diyos sa lugar po nito. Kami pong lahat na nakabilang sa Victorious Jesus Ministry. Oh yes, oh Lord God. Hallelujah, Jesus. Amang Diyos, ang mapagkatiwalaan kami ng buhay na ito, Diyos. Isa pong karangalan po sa amin. Kung ginawa mo ito sa amin, turuan mo kami. Tulungan mo po kami. Na lagi po na ipagkatiwala din naman ang buhay na ito sa iyo. Karapat-dapat ipagkatiwala ang buhay nito, Ama. Lahat ng pinagkatiwala mo sa amin, kauman, bagay man, ari-arian man, O Diyos. Mga mahal namin sa buhay, pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat. Nagkakatiwala po namin ang lahat ng ito. Gamitin mo po para sa karangalan, para sa kaligtasan ng maraming buhay at kaluluwa, O Diyos. Oh yes, O God. Ikaw po mag-iingat sa amin. Ikaw po magpapatnubay sa amin para hindi po kami magkasala. Hindi po kami mahulog sa tukso, Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, mabuti yung Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. Sariwain mo lagi sa puso at isipan po namin mga bagay na dapat po namin gampanan. Mga bagay na dapat po namin gawin, O Diyos. Kung mo kami payag na magkasala, magkamali. Higit sa lahat ang mawalay sa iyong presensya, O Diyos. Panatilihin mo po kami sa iyong paanan, sa iyong pong presensya. Oh yes, O Lord God. Lord God, I pray kung sino man po sa lugar po nito, God, na meron pong desire. Dalangin po, Panginoon, itong pagpupay sa iyong kalooban, O Diyos. Ano man po yung nakikita po nila dapat po gawin, dapat pong puntahan, Ama. Ikaw po, Panginoon, na mag-control ng buwan ng bawat isa. O, kontrolin mo po, Mana. Mula po sa pinakabata, hanggang sa pinakamatanda, Mana, Panginoon. Kontrolin mo po ang buhay namin. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Sa oras po nito, amang Diyos, kung sino man po nagugulumihan at pagtatanong sa iyo, amang Diyos, magpahayag ka sa kanya ng mga buhay.
Comfort mo ang bawat puso po na yan. Di man po marinig ng kanila po mga kasama. Di man po marinig ng buhay ng bawat. Ikaw po ang Diyos na makinig at tumugon sa mga karaingan, panalangin ng iyo po mga anak sa lugar na ito. Sa abuan ng victorious Beral Jesus Ministries. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, yes, oh Lord God. Di po kami naniniwala ng sakit karamdaman na meron kami. Ito po'y binayaran mo naman. Oh God, hallelujah, Jesus. Salamat. Di po kami naniniwala na kami po'y dukha. Kami po'y mahirap. Kami po'y aba sa iyong harapan, O Diyos. Sapagkat ikaw ang sumasa amin. Ikaw na aming tinanggap, Panginoon. Ikaw na aming sinampalatayanan namang Diyos. Narito po kami. Sa mundong ito'y kagaya po kami ng aming Panginoong Jesucristo. Oh, yes, oh Lord, hallelujah, Jesus. Oh, yes, oh Lord Jesus. I-manifest mo lahat ng salita mo sa buhay ng iyong mga anak. Lahat ng preaching, lahat ng prayers, Panginoon, i-manifest mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Oh, Jesus. Yes, Lord Jesus, I bless your people sa lugar po nila, Ama. Sa pamamagitan ng pangalan mo, Panginoon Jesus. Lahat po ng aspeto ng buhay ng iyong mga anak, Panginoon, sa lugar na ito, God. Lahat na nakakarating, Panginoon, at makakarating pa, O Diyos, lahat ng ministry sa lugar na ito. I bless them all, O God. Oh, yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. I speak prosperity sa lugar na ito. I speak blessing. I speak salvation. I speak deliverance, O Diyos. Sa lugar po na ito, mga Diyos. Ibalot mo sa lugar na ito ng angulo, Panginoon. Oh, yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. Walang patid ng mga pagsamba sa lugar na ito. Walang patid ng mga gawain sa lugar na ito, Diyos. Yes, Lord. Expect great things from you, Lord. Expect great things, Panginoon, sa lugar na ito. Na maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pribileyo namin po makapaglingkod sa ganito pong paraan naman. Alam po namin di pa ito sapat. Subalit po, Panginoon, nakita po namin dapat, Panginoon, gawin sa iyo. Pag-awitan ka, sambahin ka, Panginoon, pag-alayin ka ng panahon. Kaya kung paano, sabi po na yung lingkod na Santo Pablo, ito po'y dapat po maging kaluguran siya nawa, Panginoon. Maging kaluguran sa iyong puso. Oh, yes, O God. Maraming salamat. Sa ngalan ng iyong lingkod, Pastor Chitra Dan, sa ngalan ng iyong Ministry, Victorious Methodist Ministry, ang aming pinagkaisang sama-sama, ang papulit na salamat. Ibinabalik po namin sa iyong mabuting Diyos, sa aming guro, aming tagapagpay. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say amen. God be all the glory. Po, minsan pa po makapag-alay pa po tayo ng pananalangin. O makapangyarihang Diyos sa lahat. Tulad ng pananalangin namin tayo. Salamat po dahil ito itinanim mo na sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso po. Saan man kami pumunta, pumaroon ang mga salita ay dadalhin namin. Isa sa pamuhay ko na salamat po dahil lahat na nakapakinig, lahat na narito at nanonood, Panginoon. Dala-dala na nila yung mga salita mo, hindi namumunga na, Panginoon, dahil sinabi mo hindi ito babalik sa iyo na walang ganap. Kaya maraming pong salamat sa pagpapala na binigay mo na po sa bawat isa. Seryohin mo po ito, God, Holy Spirit, kaya simula ngayon at sa araw po ito, ibinabalik po namin sa iyo ang matas na mapulit pagluwal namin in the mighty name of Jesus. Amen. Kasi po, ito ay ang pamaya na sabihin, I love you, we love you.